Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi. Ready na ba tayo? Mabuhay, Treskel yun. Mabuhay. Mabuhay! Mabuhay ang Gen Z. Mabuhay! Mabuhay tayong lahat. Mabuhay! Lahat ng dumadaan dyan na against sa korupsyon, bumubusina. Lahat bubusina. Uuwi pa ba tayo? Hindi! Ulitin ko uuwi pa ba tayo? Dito na tayo matulog. Parami tayo. Kaya tayo nandito. Gusto kong maintindihan ninyo ang nangyayari sa bansa natin. You don't have to be a pro-Duterte in order to be against Dilawan, Makabayan Black at administrasyon. Yan ang ikikwento ko sa inyo ngayong gabi. Gusto niyong marinig? Kaya tayo nandito, tayo yung nakakaunawa kung anong nangyayari sa bansa natin. Ang iba rito, hindi naman tayo magkakilala, hindi tayo magkaano-ano, yung iba na invite lang. Kaya tayo nandito, naniniwala tayo na sa atin magmumula ang pagbabago ng bansa natin. Ito ang liberal, ang tawag sa kanila, mga dilawan. Pakinggan nyo mabuti ha. Ang alyansa nila, Makabayan Black. At sila ay nakipag-alyansa sa administrasyon. Bakit? Nung panahon ni Duterte, ni Digong, nawala na ang liberal sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Ganon rin ang Makabayan Black na ginagamit ng ating CPP-NPA. Dinurog sila ni Digong. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-alyansa sila sa administrasyon. Their only vehicle para makabalik sila sa highest post dito sa bansa natin is through BBM. At ginamit naman sila ni BBM na attack dog doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Ang problema nating malaki ito. Alam ng lahat ito. Liberal, Makabayan Black, administrasyon, sinusuportahan ng Western world. Alam nyo na kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal at makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Hindi natin sinasabi perfecto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang unconstitutional lockdown at ang kursahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno nun. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. 2 buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. 4 na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandaliang kalayaan sa ngayon. Eto na naman tayo, mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban, pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo kukunti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Kapag kayo mga nandito, ako naniniwala yung mga vloggers natin na nandito, lahat ng sineshare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sineshare ninyo, delete na kagad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo, na mga makatotohanang vloggers, nakasyaduban kayo lahat?
Akala nyo na isi-share nyo sa marami. Pero umiikot lang yan sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapag ka may isinare silang mali, inuulit-ulit nila sa social media, paulit-ulit yung mali, paulit-ulit. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hanggang 1 taon, paulit-ulit. Sa mainstream media, yung mali, paulit-ulit rin. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, paulit-ulit. Yung bagay na paulit-ulit ninyong nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama, mali? Ngayon, pagka may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. I-share ko nga sa circle of friends ko. Sinare nyo na sinare. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na kagad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha nyo yung logic? Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Hindi! Lakasan natin. Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, konti lang yung matatalino. Lahat lang nandito. Kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang nakakaintindi ng tama. Tama! Lahat ng wala rito, mga bomo. Tama! Mas madali nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya, isinare na kasi maganda headline. Hindi nyo binasa kung sino nagsulat. Huwag kayong magsishare ng cut and paste. Huwag na huwag. Ang ishare ninyo, yung tao mismo na nagsasalita. Hindi fake news yun. Ngayon, alam ko naka-live yan. Pag sinare nyo yan sa FB page nyo, hindi makakarating sa lahat yan. Ang gawin nyo, i-record nyo. Maghanap kayo ng estudyante sa kalsada, sabihin mo, pakishare mo sa FB page mo. Makakarating yan sa marami. Huwag kayo maglamit. Ganyan tayo hinuhulma ng sistema. Yossi, gusto mo? Kaya never na mag-unite ang mga Pilipino hanggang nandyan ang bayarang mainstream media. Never mag-unite habang may nabubuhay ng mga bayarang vloggers. Tama! Gusto nyo malaman paano tayo manalo? Paano? Gusto nyo? Kahapon gusto na naming manalo eh. Kaso ilang piraso lang kami rito. Ang hirap naman na lulusunin natin yung kalaban, tapos sisigaw tayo. Napapaligiran namin kayo. Ilan kayo? 5 kami. Punta para tayo siraulo nun eh. Gusto niyo manalo? Huwag na natin paabutin ng Nobyembre at Disyembre. Sa estimate ko, simula sa likod hanggang dito, mga nasa 300 pataas tayo. Mamaya-maya, may mga dadating pa ng mga tropa, abutin tayo ng 600. Ang Pilipino, ganito. Pakinggan nyo mabuti Majority ng Pilipino, ganito. Noong wala pa yung cellphone, mas madaling magparami. Pag sinabi mo, punta tayo Luneta, ang dami kagad. Kasi yung balita, nasa nandun lang sa Luneta. Wala kasi. Telephone nun, may party line pa. Hahanap ka pa ng telephone booth, dala kang 25 para makatawag ka. Kausapin. Ngayon, meron ng cellphone, ang bilis. Bakit ang tagal natin dumami? Lahat ng Pilipino ang kaisipan ganito. Hintayin ko muna silang dumami, pag madami na, saka ako sasama. Eh, lahat ganun ang kaisipan. Patay na dami. Naghihintayan lahat. Maganda, maghintay tayong dumami. Magdala ka ng tulugan mo rito mamaya. Dito tayo matulog. Dito natin, hintayin natin sabay-sabay dumami tayo. Tama!
hindi sa bahay. Wala nang uwian. Tama! Dapat magkaintindihan tayo. Kasi ang hirap araw-araw. Schedule tayo ng rally ngayon. Pahinga na isang linggo. Schedule ng rally. Pahinga na naman. Schedule, pahinga. Walang katapusan. Wala tayong naipapanalo. Tama! Pero kung dito tayo matutulog lahat, dadami tayo. Tama! Mananawagan tayo. Tulungan tayo. Magdala rito ng inumin, pagkain. Pag di sila nagpadala rito ng pagkain, pag nanalo tayo, isara natin sila. Isa rayong, ano na panibagong pangalan ng Jollibee at Chowking at McDo? Pag hindi tumulong ang Jollibee, hindi tumulong yung Chowking at saka McDo, isasara natin. Magtatayo tayo sa sarili natin. Jolly McChow. Yung ulo kay Chowking. Yung ulo kay Chowking. Yung katawan kay Jollibee. Yung paa kay McDo. Woo! Ang pagkain doon, siomai with wings. Tumulong na kayo. Woo! Dito na tayo matulog. Walang uuwi! Walang uwi. Bago ako matapos, may ikikwento ako sa inyo. Ito, totoong nangyari ito. Nandyan si General Kita, sila Colonel Galang, General Romeo Pugis, General Garcia, Admiral Jose Suarez, mga kasama, may ikikwento ko sa inyo. Ngayon nyo lang maririnig ito. Kung paano tayo hindi laban actually, nakikipag-usap para manalo sa laban. Gusto nyo marinig yung kwento? Lahat ng kapulisan na nandito at nasa ibang lugar, nasa headquarter, majority ng kapulisan, kakampi natin! Maniwala kayo sa akin, maniwala kayo sa amin, kakampi natin yan. Bakit? Kabilang sa atin, ay tinuturing mamamayan ay mga pamilya nila. Kaibigan natin sila, kakampi natin sila. Kaya hindi sila makasigaw, nasa serbisyo eh. Ang sisigaw nang hindi nila maisigaw, tayo! Karamihan ng mga active AFP, karamihan, kakampi nating lahat. Maniwala kayo, ang kailangan lang nila makita para tumulong na sila sa atin, dumami tayo! Tama! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Ang umuwi ngayong gabi, ipagdarasal namin, pangungutin kayo! Mapanaginipan nyo sana si Martin Romualdez! Tama! Mapanaginipan nyo si Saldico! Di ba bangungot yun? Malaking bangungot yun! Di nyo ba napapansin? Di nyo napapansin? Minsan sa panaginip nyo, lumalabas yun sila, yung mukha nila. Tama! Lahat yan! Lahat sila nakurakot! Pangalanan ninyo, pinatay ko na lahat yan sa panaginip ko! May sinaksak ako sa ngalangala! Putang ina, dinukot ko yung puso! Puta, binuksan ko yung tiyan! Putang ina, nagising ako, kinagat ako ng lamok! Putang ina, sabi ko sa lamok, putang ina ka, bayaran ka rin, bayaran ka! Putang ina, patay na sana lahat kung di ako nagising. Sayang! Mahirap yun kung di ka nagising! Naghanap ako sa social media. Naghanap kami. Open overtime. Naghahanap ako ng mga mangkukulang, magbabarang. Sabi ko, open overtime. Puta, walang sumagot. Nabayaran rin. Bayad lahat! Bayad lahat! Seryoso tayo. Ayan! Tayo lang ang nakipag-meeting ng harapan sa Armed Forces of the Philippines. Yes! Gusto niyo marinig ang istorya? Yes, sir! Nakipag-meeting kami kay General Browner. Sinong kaharap namin? Binilang ko. Nasa 25
to 30 active generals from J1 to J10. Nandyan si General Browner, Vice Chief of Staff, J1. Kumpleto sila. Ganun tayo makipag-usap sa kanila. Sinong kasama natin? General Romy Pukis, General Pilisardo Simoy, General Kaloy Kita. Palakpakan natin, nandito si General Kita. General Virgilio Garcia, Jose Suarez, Admiral, Colonel Betran, at saka ako. Anong pinag-usapan? Makinig kayo. Lahat ng problema ng bansa, maliit o malaki, sinabi ni General Romy Pukis sa buong Armed Forces. Lahat ng problema sa gobyerno, sinabi ni General Pilisardo Simoy at ni General Kita. Lahat ng problema sa mga nakaupong politiko, sinabi ni General Virgilio Garcia. At sinabi rin ni Admiral Jose Suarez. Lahat ng galaw ng taong bayan, sinabi ni Colonel Metran. Ang sinabi ko po, ganito. Pakinggan niyong mabuti. Alam ko yan. Mga mahal naming general, wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch. Oo. Lalo na walang maasahan ang taong bayan sa legislative branch, both upper and lower. Sa kanila, sinimot na nila ang kaban ng bayan. Ang problema, ang iba sa ating mga nasa judiciary, nababayaran. Wait and see. Ang nakakatakot, hindi naman lahat, pero ang iba sa ating armed forces, tumanggap na rin ng pera kay Martin Romualdez. Sinabi ko po yan. At ang sabi ko sa kanila, kapag wala nang matakbuhan ang taong bayan, mag-aarmas na kami para protektahan yung natitira naming dignidad at yung nag-iisa naming buhay. Anong sagot ni General Browner? Kap, huwag naman. Baka sausawan tayo ng ISIS, maging battleground tayo. Ang sagot namin, buti General Browner, alam mo ang mangyayari. Pero wala tayong sinabi o nanghikayat tayo na lumalabas sa social media, mainstream media, na nanghikayat daw yung mga retired na bumaba na sa pwesto si BBM or supportahan, mag-withdraw sila ng support sa gobyerno. Walang ganong napag-usapan. Ang sabi namin sa kanila ganito, ang nagupo sa Commander-in-Chief, bakit laging sinasabi ng military yung hierarchy sa chain of command? Na kailangan sundin nila yung Commander-in-Chief. Pakinggan ninyong mabuti para maintindihan nyo paano tayo manalo. Ang Commander-in-Chief, si BBM. Kung hindi dinaya ng Smartmatic, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Agree ba? Okay. Inupo siya ng taong bayan. Commander-in-Chief, ang nag-upo, taong bayan. Dapat ang sinusunod ng military, dahil ang nag-upo sa Commander-in-Chief, taong bayan, dapat ang sinusunod ng military, taong bayan. Tama! Dahil ang pinanumpa nila ganito, they sworn to protect the people Tama! and uphold our Constitution. Tama! Yun ang pinanumpan. May pinanumpan ba sila, nabasa natin, nakita natin, narinig natin na they will protect only the president? Wala! They will protect only those corrupt government officials? Wala! Wala! Okay. Nagkakaintindihan na tayo. So pwede pala, dahil tayo ang pinakamataas, tayo nag-upo sa presidente, dapat tayo ang pinapakinggan ng armed forces. Ang tanong ko sa inyo, pwede ba nating utusan ang armed forces sa ngayon na huliin na lahat ng corrupt? Pwede! Pwede, pwede! Pwede ba? Pwede! Pwede! Oh, lahat na nandito. Gagawa tayo ng manifesto Gagawin natin itong lugar na ito. Signature campaign! Raja Sulaiman. Sulaiman. Okay? Gagawin nating makasaysayan ito.
Bukas gagawa tayo ng manifesto na inuutusan natin ng armed forces na arestuhin na lahat ng korap. Tama! Tama! Kasama si Marcos Gusto niyo dyan. makasama sa history? Okay. Pag hindi sumunod ang military, gagawa ulit tayo ng statement. Hindi nyo kayang ipatupad ang sinumpaan ninyo na protektahan ng taong bayan at i-uphold ang konstitusyon. Ang krimen, nangyari na, nangyayari pa, at mangyayari pa. Kailangan pa ba ng ebidensya? Di ba gabi na mag-umpisa kami na ng meeting. The very crime is happening before our very eyes. Hindi na kailangan ng ebidensya. Alam naman natin walang makakasuhan eh. Kung ayaw tayo sundin ng military, gagawa tayo ulit ng manifesto. Hindi nyo kayang arestuhin. Kaming nandito, kami na aaresto sa mga kurap. Tama! Tama! Arestuhin ang kurap! Okay, pamunuan natin! Pamunuan natin, pipirma tayo, lahat! Aarestuin ba natin? Oh! Aarestuin ba natin? Arestuhin! Aarestuin natin ang Pangulo! Arestuhin! Kailangan dumami pa tayo para ma-arrestuin natin ang Pangulo! Pwede ba? Kaya mga kayong mga nasa bayan, sa bahay ninyo, lumabas kayo at aarestuin natin ang Pangulo! Mamumuno kami! Pwede! Okay. Ganito, tanong ko, kailangan magkaintindihan tayo eh. Yung gagawin pa natin, legal o illegal? Legal! Legal! Ulitin ko yung gagawin ba natin, legal o illegal? Legal! Sino ang ayaw sa gagawin natin? Ang aayaw, meron. Sabi ko nga, never tayo mag-unite eh. Ang aayaw sa gagawin natin, yung Dilawan, liberal, Makabayan, black, administrasyon, at yung western world. Pero gawin natin ito nang walang lihim. Kasi kung ang aksyon natin, hindi natin inililihim, save tayong lahat. Tama! Pag naglilihim tayo, may malaking problema. Nakuha nyo na kung paano tayo mananalo. Sino sasama sa plano? Taas ang kamay. Ako! Lahat! Sino ang sasama sa plano? Taas ang kamay. Sasama kami! Wow! Sino hindi sasama? Mga bayad yun! Pagod na tayo. Pagod na. Isang buhos na lang. Isang sakripisyo. Tingnan nyo ha. Yung mga OFW, nag-declare na hindi sila magpapadala ng remittance. Woo! Walang kikitain ng gobyerno. Para maramdaman nila yung galit ng mga kapatid nating OFW na yung pera pinapatubuhan sa bangko, exchange rate, kinakaltasan pa. Wala naman na ibabalik sa kanila pag nag-retire. Wala namang integration program. Hikahus pa rin. Pag nagkasakit, wala tumutulong na gobyerno, walang pondo. Hihintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Ulitin ko, hintayin ba natin na patayin nila tayong lahat? Hindi! Lalaban tayo! Kayo ang nandito. Alam ko pagod na kayo. Kung pagod kayo, mas pagod kami. Tama! Isang buhos na lang ng paghihirap. Kung mag-a-absent tayo isang linggo, baka pag nanalo tayo, mas magandang trabaho, mas magandang kinabukasan ang haharapin natin. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang medication ng lahat ng Pilipino. Tama! Pag nanalo tayo, libre na ang edukasyon ng ating mga anak at apo. Tama! Pag nanalo tayo, 50% ng kuryente subsidized ng gobyerno. Tama! Busina! 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 Busina!
bago ako magtapos, tatanungin nyo, baliw yata to si Captain Valeros, saan natin kukunin yung pondo? Makinig kayo! Hindi mo kailangang maging matalino para maging presidente. Ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng puso at pagmamahal sa taong bayan. Tama! Dahil pag maunlad ang taong bayan, maunlad karamihan, maunlad lahat, maunlad ang bansa. Tama! Saan natin kukunin? Ang bansa natin, kahit isara mo ang pintuan at bintana sa mga foreign investor and developer, mabubuhay tayo bilang Pilipino. Nasa atin ang lahat ng natural resources. Nasa atin lahat ng likas yaman. Nasa atin lahat ng minerals. Ang malalaking inventor, nasa atin. Sino nag-invento ng fluorescent light? Sino nag-invento ng erythromycin, antibiotic? Sino nag-invento ng ATM swipe card? Sino nag-invento ng microchip? Lahat ng ginagamit sa buong mundo, karamihan ang nag-invento, Pilipino. Tama! Busina! 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 Ngayon, lahat ng kinikita sa natural resources, mga minerals, lahat ng kinikita, regardless kung gobyerno ang nagmina niyan, regardless kung private sector nagmina, kailangan 50% ng kinikita ron dahil galing sa lupa yon, ang lupa sa taong bayan, kalahati, ibalik sa taong bayan ang kinikita. Tama! Tama na ang banda ng bong! 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 Ibalik through our basic needs. Doon siya ibalik. Hindi natin magagawa yan kung hindi tayo magsasama-sama at kung uuwi kayong gabi, kung uuwi kayong lahat never nyo na kami makikita na nakikipaglaban sa inyo. Pagod na rin kami. Tapusin natin ang laban. Huwag tayong matulog. Magikayat pa kayo ng marami. Mananalo tayo sa laban. Magandang gabi sa lahat. Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi! Walang uuwi!